Okay, so ang discussion naman natin na next is human behavior and victimology. So let us first discuss what is development. Development refers to the progressive series of changes of an orderly and coherent life leading towards maturity. So ang development daw is a series of progressive. Ibig sabihin, yung tuloy-tuloy na changes na nangyayari sa isang tao. So, kung makikita niyo dito sa may picture, una, baby pa kayo, sunod, toddler, sunod, teenager, tapos puberty, or sunod yung adult, hanggang sa pagtanda. So, yun yung tinatawag na development. It is a progressive series. So, progressive means tuloy-tuloy. So, merong pagkakasunod-sunod. So, next naman is yung significant facts about the development. So, number 1 is early foundation is critical. First 2 years of life, physical and emotional. Attitudes, habits, and patterns of behavior established during the early years and determine to a larger extent how successful individual will adjust to life as they grow older. So, yung mga tinuturo natin sa isang bata ay very critical kasi yung mga natuturo natin na yun pwede nilang madala hanggang sa kanilang pagtanda kasi ang bata ay parang isang sponge, lahat ng ituro mo sa kanya ay kanyang maa-absorb. Kaya nga 'di ba kapag narinig ng isang bata na nagmumura ka, mga ilang beses niya lang yung marinig, sinasabi niya na yan. Ganun ka-critical yung unang foundation or yung early foundation para sa isang bata. So, next naman is yung maturation and learning play important role in the development. So, maturation refers to the growth following the birth that is determined primarily by genetic factors and occurs more or less independently of learning. So, ang maturation, meron tayong dalawang maturation during our development. First is yung physical maturation or yung pag-mature ng ating mga katawan. So, kapag nasa puberty na tayo, doon sa may part ng development na yun, ano yung mga nararanasan natin. So, yung mga lalaki nagkakaroon ng mga facial hair, pubic hair, ganoon din sa babae. Tapos, nagkakaroon ng menstruation, yung babae. Lumalaki na din yung breast ng isang babae. So, kung ibig sabihin, nagdadalaga or nagbibinata na. And dun naman sa may, syempre, hindi lang naman yun yung physical maturation. Kapag tumanda-tanda ka pa, meron pang mga ibang changes sa iyong body na nangyayari. So, next naman is yung another na kasama sa maturation is yung maturation ng ating mentality. So, nagmamature tayo nagmamature yung pag-iisip natin, ganyan. So, dun sa may maturation na yun, di ba, kung dati, kapag meron tayong mga bagay na hindi nakukuha, dinadaan natin sa iyak. So, kapag nag-mature ka na, syempre, hindi na ganun yung attitude mo towards sa bagay na hindi mo nare-receive. Gumagawa ka na ngayon ng paraan para makuha mo yung isang bagay. Pwede mong pagtrabahuhan, pwede mong ngayon, pwede ka nang gumawa ng paraan. Meron ng mga, kunyari, gusto mong magbigay ng bulaklak, ganyan. Di ba, pwede ka na ngayong gumawa ng paraan through arts, ganyan. So, may maturation tayo na tinatawag or mature din tayong mag-isip kung paano tayo mag-decide sa isang situation. Ayan, nagmamature tayo. And then, learning naman is a development that comes from exercise and effort on an individual part. So, ang learning is an exercise. Para matutunan mo ang isang bagay, dapat ulit-ulit mo siyang ginagawa. Like for example, nung bata tayo, hindi naman agad-agad tayong natuto na magsulat. Diba, it is a continuous process. Ilang beses tayong tinuturuan ng magulang natin sa pagsusulat ng pangalan natin, yung mga alphabets, and lalo na sa may pagbabasa, diba? Kung naaalala niya yung maliit na aklat, yung merong tinuturo na A, E, I, O, U, Ba, Bebi, Bobu. So, doon talagang yun, alamat ng palo yun, para lang matuto tayo. So, yun yung learning. It is
it comes from exercise and efforts. Kayo na mga nag-IR, nag-re-review. So, para mas matuto kayo, kailangan paulit-ulit kayo na nakikinig. Hindi kayo nasasawa na pakinggan yung mga lectures, hindi din kayo tinatamad. Sa effort naman, kapag nagre-review kayo, sabayan nyo ng sulat, mag-take down notes kayo. Ayan, mag-multitask kayo. Next naman is yung number 3 is development follows a definite and predictable pattern. So, kanina nga diniscuss natin ng pahapyaw yung tungkol sa may development. It is a progressive pattern or merong definite and predicted pattern. So, ibig sabihin, dire-diretso siya. So, kung for example, ikaw ngayon ay 24 years old. So, predictable na sa susunod na magbe-birthday ka is 25 ka. Hindi naman pwedeng dulundag ka agad sa 30 years old. So, next naman is, all individuals are different. All individuals are biological and genetically different from the others. No two people can be expected to react in the same manner to the same environment and stimuli. So, tayo daw, mga tao ay iba-iba. Hindi porket ganito yung reaction ng isang tao sa isang problema ay ganun magiging katulad kayo ng reaction. So, for example, merong tao na heartbroken. Kung ikaw nung na-heartbroken ka, hindi ka umiiyak, hindi mo masyadong dinadamdam, pero sa ibang tao, iba yung way nila para mag-cope or para i-release yung pain na nararamdaman nila. So, yan. All individuals are different. Next is each phase of development has characteristic pattern behavior. So, meron tayong mga phases of development. Pag sinabi nating equilibrium, when an individual adapt easily to environment and demand. So, kapag meron kang equilibrium, ibig sabihin, kapag napunta ka sa isang lugar, marunong ka mag-adjust, marunong ka, mabilis sa'yo na makibagay or makisama sa ibang tao. Disequilibrium naman, when the individual experience difficulties in adoption, makes poor personal social adjustment. So, dito naman sa disequilibrium, hindi ka naman marunong mag-adjust. Kahit na sobrang tagal mo na sa isang lugar, hindi ka pa rin nagiging kumbaga hindi ka pa rin nakikipag-socialize, ganyan. Hindi ka pa rin nakakapag-adapt doon sa kunyari sa mga kinakain sa lugar na yon, mga ganyan. Next, each phase of development has its own hazards. Each period in the life can has associate with certain developmental hazard, physical, psychological, and environmental. So, bawat stages daw ng development natin ay merong hazard. Magbigay tayo ng example. Sa baby, ano yung hazard niya? So, yung isang sanggol, hindi mo pwedeng pabayaan niya ng mag-isa. Lalo na kapag dumedede. Pwede kasi siyang masamid, ganun, o kaya malunod sa may iniinom niya. Or kaya, mangyari sa kanya yung tinatawag nating SID or yung sudden infant syndrome, kung saan yung bata, pwedeng nadadaganan ng mga nakapaligid sa kanya, mga stop toys, ganyan. Reason why, wala naman siyang sakit pero namamatay siya. Next naman is yung sa may mga toddlers or sa mga 2 years old to 2 to 4 years old. So, ano naman yung hazard nila? Sa sobrang kalikutan yan, wala yung sense of security. Kung mayroon niyang makitang aakyat yan. Without knowing na kapag ginawa nila yun, ay masasaktan sila. Sa ano naman, sa susunod na age, which is yung 6 years old to puberty, ano naman yung hazard sa kanila. So, pwedeng, yung sa may mga pakikisama nila, ganyan, yung mga away-away. Tapos, yung sa may edad naman ng 18 to 25 years old, ano ba yung mga kadalasang nangyayari ngayon sa mga ganong edad? Diba, pabata ngayon yung mga namamatay because of accident. So, ganyan, may mga iba't ibang hazard yan. Tapos, kapag naman medyo matanda ka na, nasa 30 to 60 years old, ang hazard naman doon is yung magiging sakitin ka. Okay? So, next naman is the
Development is aided by stimulation, directly encouraging the individual to use ability is the process of development. Stimulation of the muscles during the early years result to earlier and better coordinated motor skills. So, lahat daw ng, ano ba muna yung stimulation? So, stimulation is an act producing agent. So, ang development daw ay aided by stimulation. So, ang example nito, nung bata tayo, di ba tinuturuan nga tayong magsulat. So, malaki yung nagiging part nung pagtuturo sa atin na yun. Kasi hanggang ngayon, nagagamit natin siya. For example, din, yung sa may respeto, paggamit mo ng po at opo, kung sa bahay nyo, hindi ka tinuruan nun, so, ano yung tendency nun? Paglaki mo, hindi ka rin gumagamit ng po at opo, lalo na kung hindi mo naman siya nakikita sa kapaligiran mo. So, malaki po ang part ng stimulation sa development. Okay, so next naman is development is affected by cultural changes. Individual development is molded to conform to cultural standard and ideas. So, ibig sabihin daw, ang development ay affected din ng culture. So, ang culture natin can vary from place to place. So, for example nito, dito sa Pilipinas, ano ba yung part ng culture natin? So, yung pagsasabi ng po at opo sa matatanda, pagmamano. So, yung mga act na yun, kapag ginawa mo yun sa ibang bansa, lalo na yung pagmamano, ano yung magiging perspective or pananaw ng mga Amerikano doon? Syempre, para sa kanila, nakakabastos yun. Pero sa atin, it is sign of respect. So, malaki din ang effect ng culture sa development. Next, number 9, there are social expectation for every stage of development. So, lahat daw ng development ay merong kanya-kanyang expectation dyan, yung society. So, sa baby, ano ba ang expectation dyan? Siyempre, dededi lang yan sa nanay niya. Dependent yan sa kanyang magulang. Kung walang magpapakain sa kanila, walang magpapadedi sa kanila, mamamatay sila. Next naman is yung sa may mga toddlers. So, sa may mga toddlers, ang expected naman dyan, malilikot, mga pasaway, matitigas ng ulo. Tapos, kapag naman nasa 4 years old na, syempre, ang expected sa'yo nun, mag-aaral ka na. Pag nasa edad na 25 ka na, ano naman yung expected sa'yo? Nag-aaral ka pa ng college or makakatapos ka na ng college. And then, after nun, magtatrabaho ka na. So, yun yung mga expectation sa atin ng society. Next is, there are traditional beliefs about people of all ages. These beliefs about physical, psychological characteristic affects the judgment of others as well as their self-evaluation. So, dito naman, depende daw sa may edad mo, depende sa ages natin, ay nagkakaroon ng mga tradition. So, mas common ang tradition sa mga baby, 'di ba? Na kapag lumalabas yung mga baby, kung mapapansin nyo, yung nilalagyan sila ng lipstick sa noo, o kaya yung pagsusuot nila ng mga kolorete like bracelet, dahil ano daw yun, ang tawag dito, parang iwas usog, ganyan, or yung parang may nilalagay pa na ano, yung sa may kalabasa, yung pinapartible dun sa may bata, para daw kapag nag-iipin, hindi nilalagnat, mga ganyan. Tapos, doon naman sa may, kapag medyo, ano ka na, nasa age ng 18, mga ganyan to 25, wag daw pagliligpitan ng mga plato kapag kumakain, kasi daw hindi makakapag-asawa, so yung mga ganyan. So, ayan, affected din tayo sa mga traditions and beliefs na yan. So, next naman is the characteristic of development. So, sa characteristic of development, meron tayong tinatawag na dependence to self-direction. So, kapag sinabi nating dependence, dito yung part na nakadepende pa tayo sa ating mga magulang, na without them, hindi tayo mabubuhay. To self-direction, ibig sabihin, kaya na nating alagaan ang ating mga sarili. Next naman is pleasure to reality. So, sa pleasure, di ba, nung bata tayo, kapag meron tayong gusto, pag dinaan natin sa iyak yan, ine-expect na natin na mabibigay sa atin yung mga gusto natin. Ngayong reality, di ba,
parang gusto na lang ulit nating bumalik sa pagkabata para madali na lang yung mga bagay-bagay. Kasi growing up, sobrang hirap magtrabaho, sobrang hirap na nagiging independent ka na. Pero wala tayong magagawa kasi part siya ng development. Next naman is ignorance to knowledge. So, sa ignorance, diba, sabi nga dun sa isang, nung nag-aaral pa tayo ng Intro to Cream, yung utak ng isang bata ay blank state or tinatawag na tabula rasa, meaning wala pang laman. So, habang lumalaki ka, nadadagdagan or nagkakaroon ka ng unti-unti ng knowledge. Hanggang sa lumaki ka na, syempre, mas marami ka ng alam. Mas alam mo na kung ano yung tama at mali. Marunong ka nang mag-decide sa sarili mo. Next naman is incompetence to competence. So, wala namang, sa incompetence, wala namang tao na magaling agad sa isang bagay, diba? It is a continuous process para maging mahusay ka sa isang bagay. To competence, so dahil marunong ka na, alam mo na yung pasikot-sikot, kaya mo na, kumbaga skilled ka na, nagiging competence ka na, lalo na yan sa trabaho, diba? Sa trabaho, hindi naman nung unang pumasok ka dun sa may trabaho na yun, hindi ka naman agad magaling, hindi mo naman agad alam kung ano yung trabaho dun. And later on, dahil tumatagal ka na dun sa may trabaho, nasasanay ka na, alam mo na kung paano yung mga proseso, and nagiging competent ka na. Next naman, diffuse to articulate self-identity. So, una daw, hindi natin kilala yung sarili natin, hindi natin alam kung ano yung gusto natin. And habang lumalaki tayo, nade-determine natin, ganito pala yung ugali ko, ganito pala yung gusto ko. So, yan yung characteristic of development. Next naman is the stages in human lifespan. So, sa may prenatal period, conception to birth, ito yung stage ng human life na mula start from na nag-meet yung sperm cell at saka yung egg cell hanggang sa 9 months ka na. Yung infancy birth to end of second week, yan naman yung susunod na stages in human lifespan. Next is yung babyhood from end of second week to the end of the second year. So, mula nung after nung second week hanggang sa mag 2 years old ka na. Early childhood naman is 2 to 6 years old. Late childhood is 6 to 10 or 12 years old. Puberty or pre-adolescence 10 or 12 to 13 or 14 years old. Sa adolescence naman, 13 or 14 to 18 years old. Early adulthood, 18 to 40 years old. So, kung mapapansin nyo, early adulthood, ito yung pinaka mahabang stages ng human life. So, dito kasi sa may part na yan, sa early adulthood, dyan na tayo nagtatrabaho. Mas busy tayo sa may part na yan. Middle age naman is 40 to 60 years old, and old age or senescence 60 to death. So, yan yung stages of human life. Next, developmental tasks during lifespan. So, ito naman yung mga developmental tasks na makikita natin in a certain age. So, una, sa may babyhood or early childhood, natututunan na ng isang bata na kumain ng solid foods. Natututunan niya din na maglakad, magsalita, learning, control, the elimination of body waste, or marunong na siyang magsabi kapag kailangan niyang umihi or kaya tumae. Learning sex difference and sexual modesty. So, ibig sabihin, dito sa may learning sex difference, alam niya na ang difference between babae and lalaki. Getting ready to read. So, dito tinuturuan ng bata na magbasa. Learning to distinguish right and wrong and beginning to develop conscience. So, dito din tinuturuan na yung bata or sinasabihan na siya kung ano yung mga tama at mali. So, 'di ba sa mga bata, kapag nakagawa sila ng mali, sinasabi natin, bad yan, huwag mong gagawin yan. So, dito yung natututunan or dito yung part kung saan natututo yung bata kung ano yung mga tama o mali. Next naman is late childhood, learning physical skills necessary for ordinary
games. So, natututo na silang maglaro katulad ng sa may blocks na ganyan. Sa mga toys, ganyan. Physical skills, pwede ding yung sa may mga pagtakbo, ganyan. Ayan, kasama din yan. Building a wholesome attitude towards oneself as growing organism. Learning to get along with age mates. So, natututo na silang makipaglaro sa kanilang sa kaedad nila, beginning to develop appropriate masculine or feminine social role. So, aware na sila kung ano yung kanilang gender. And alam din nila kung ano yung appropriate na dapat na nilalaro nila, depende dun sa may kanilang gender. Developing fundamental skills in reading, writing, and calculating. So, natututo na ang bata na magsulat, magbasa, dahil ito yung age kung saan pumapasok na sila sa eskwelahan. Developing concept necessary to everyday living. Developing conscience, sense of morality, and skill values. Next is yung puberty and adolescence. Achieving new and more mature relations with age mates or both sex. Achieving masculine and feminine social roles. Desiring, accepting, and achieving social responsible behavior, achieving emotional independence from parents and adulthood. So, dito na tayo nagsistart na maging independent. Preparing for economic career. So, naghahanda ka na para sa iyong magiging career after mong graduate. So, ibig sabihin dito, determine mo na kung ano yung kukunin mong trabaho by studying sa may course na gusto mo. Preparing for marriage and family life. So, dito nagjojowa ka na, ganyan. Acquiring a set of values and an ethical system as a guide to behavior. Next naman is early adulthood. So, sa early adulthood, ito na may mga developmental tasks. Getting start in an occupation. So, nagsa-start ka na magtrabaho. Namimili ka na or hinahanap mo na kung sino yung magiging katawang mo sa buhay. Learning to live with a marriage partner, starting a family, rearing children, managing a home, taking on civic responsibility, and finding a conjugal social group. So, yan yung mga developmental tasks during early adulthood. Then, sa may middle age naman, achieving adult civic and social responsibility. So, dito sa may part ng middle age, nagkakaroon ka na ng stability in life. So, ibig sabihin yung meron ka ng magandang trabaho, nakakapag-provide ka na sa pamilya mo. Ayan, assisting teenage children to become responsible and happy adults. So, dito ginaguide mo na yung mga anak mo na papalaki na din. Relating oneself to one's spouse, person, accepting and adjusting to the sociological changes of middle age, reaching and maintaining satisfactory and performance in one's occupation and career, and adjusting to aging parents. Next naman is yung old age. So, sa old age, syempre, nag-a-adjust ka na to decreasing physical strength. So, humihina ka na yan. Adjusting to retirement and reduce income. So, nag-a-adjust ka na rin kasi malapit ka na mag-retire. Kailangan meron ka ng stable or meron ka ng ipon para meron ka nagagastos kasi wala ka nang trabaho. Adjusting to death of spouse kasi dito sa may stage ng life na to, hindi yan maiiwasan. Establishing an explicit affiliation with members of one's age group. Establishing satisfactory physical living arrangement and adapting to social roles in a flexible way. So, yan yung mga developmental tasks. Next naman is the purpose of developmental tasks. They are guides that enable individuals to know what societies expect of them at given age. So, ayan daw ay isang guidelines. Kasi 'di ba nga yung society merong ine-expect depende kung anong age 'yon. Kung nasa ang stage ka na ng development or ng buhay mo. Motivate individuals to do what the social group expected them to do at a certain age during their lives. Show individual what lies ahead and what they will be expected to do when they reach their next stage of development. So, kaya nga madalas na sinasabi sa atin, 'di ba, na kapag nagtitigas yung ulo natin, anong tawag dito, yung papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kasi yung mga
yung mga nakakatanda sa atin, na-experience na nila yung stage ng life na yun. And syempre, expected nila and alam nila na tayo naman yung susunod sa kanila, na mararanasan din natin kung ano yung mga naranasan nila. So, yan yung purpose ng developmental task. Next naman is the psychosexual stages of development. So, ito ay psychosocial stages ni Sigmund Freud. So, Freud believes that all human beings pass through a series of psychosexual stages. Each stages dominates by development and sensitivity in a particular erogenous or measure-giving spot in the body. If the individuals are unsuccessful in resolving the conflict, their solving frustration becomes chronic and remains a central feature of their psychological makeup. So, ibig sabihin daw, depende sa stages ng life mo, dun makikita or nandun yung tinatawag na pleasure or yung libido. So, kahit na bata ka, meron ka nun. And then, kapag daw, sabi dito, kapag daw hindi mo na-resolve yung conflict na yon, pwedeng magkaroon ng tinatawag na fixation. So, ayan, fixation is a tendency to stay at a particular age. The individual is troubled by the conflict that characterize the stage and seeing to reduce it by means of behavior characteristic at the stage. So, kung hindi ka na-satisfy nung bata ka, pwede mo pa rin siyang madala hanggang sa pagtanda mo. So, sa oral stage, reflect the infant's need for gratification from the mother. So, yung gratification or yung satisfaction daw ay nakikita or nandun sa may oral. So, 'di ba ang baby gusto lang niyan dumedede. Kapag may nahawakan niyan, gusto niya isusubo kasi yun yung way niya to gratify or masatisfy yung sarili niya. And sa pagtanda, kung hindi siya magiging satisfied diyan, yung fixation niya is magiging yung mga bisyo katulad ng pag-inom ng alak at saka yung pagyoyosi. Yan. Next naman is yung anal stage, 2nd to 3rd year of life. So, reflects the toddler's need for gratification along the rectal area. During this stage, children must ensure the demands of toilet training, or yung bata natututo na siya na magsabi kapag naiihi siya or natatai na siya. So, dito sa may stage na to, ang fixation naman nito, kapag pwede din daw nating madala yan hanggang sa pagtanda. So, paano yun? Yung, kunyari, ikaw, sobra kang linis sa katawan, sobra kang linis sa kapaligiran. So, yan, part yan ng fixation. And then, o kaya yung masyado ka namang makalat, masyadong disorganized. So, yan naman din yung pwedeng mangyari na fixation. Next is the phallic stage, or 4th to 5th year of life. So, reflects the preschooler gratification involving the genitals. So, dito nagkakaroon ng tinatawag na Oedipus complex, kung saan yung anak na lalaki ay nagiging mama's boy, at saka yung anak na babae naman ay nagiging daddy's girl, yung tinatawag nating Electra complex. Yan. So, dito naman sa latency stage, it's Freud's 4th stage of psychosexual development. During this time, sexual desires are repressed and all child's available libido is socially accepted outlets such as schoolworks or vigorous play that consume most of child's physical and psychic energy. So, yung sexual desires daw or yung libido ng bata na nasa 6 years old ay nalilipat sa kanyang mga activities sa schoolwork, mga ganyan, sa paglalaro. Next naman is yung genital stage from puberty onwards is characterized by maturation of reproductive sex, productions of sex hormones, and reactions of the genital zone as an area of sensual pleasure. So, dito talagang yung pleasure mo is nasa body contact na or yung tinatawag na sexual intercourse. Yan. So, next naman is human behavior. So, ano ba ang human behavior? It is a voluntary or involuntary attitude a person adopts in order to fit society's idea of right and wrong. It's
partly determined by heredity and environment and modified through learning. It is also the way human being acts. So, ang human behavior daw, it can be voluntary and involuntary. So, kapag sinabi nating voluntary, ito yung mga ginagawa nating actions. So, yung mga visible na nakikita ng ibang tao. While involuntary naman, ito yung attitude natin na pinaproseso ng ating katawan. For example, yung paghinga, yung pagtibok ng puso, yan, hindi naman natin inuutusan yung utak natin na huminga o kaya ay ipump yung dugo sa ating buong katawan. So, yan ay tinatawag na involuntary attitude. Next naman is yung causation of human behavior. So, meron tayong tatlong causation, which is yung sensation. Sa sensation, sensation, feeling, or impression of the stimulus, the process by which organism responds to stimulus. So, yung sa sensation, ito yung ginagamitan natin ng mga senses like visual for sight, olfactory for smell, cutaneous for touch, auditory for hearing, and gustatory for taste. Next naman is yung perception, which is knowledge of stimulus sorting out. Interpretation, analysis, and integration of stimuli from our sensory organ, process by which sensory stimuli are interpreted, integrated, analysis. And lastly is awareness, psychological activity. It is in accordance with the interpretation and experience of object of stimulus. So, example nito, sa sensation, merong tumawag sa pangalan mo, tapos sinabi, pumunta ka dito. So, sa may sensation, ano yung na-sense mo? Syempre, yung auditory or hearing. So, from your perception, pinaprocess ng utak mo, uy, may tumawag sa akin. So, ano yung interpretation mo? Lilingon ka ngayon. Tapos, dahil pinapapunta ka doon, your awareness, syempre, gagawa ka ng kilos. Pupunta ka kung saan ka pinapapunta. So, yan yung tawag sa sensation. It is a process from senses, magkakaroon ka ng perception, tapos magkakaroon ka ng awareness. Yan. Next naman is yung two types of human behavior, which is inherited at saka yung learned behavior. Pag sinabi nating inherited, ito yung mga behaviors na namamana natin from our parents. So, kunyari, yung mga mannerism ng parents natin, pwede natin niyang mamana yung ugali nila. Kunyari, yung nanay mo, masungit. Ikaw, namana mo din yun. So, yan yung mga inherent behavior. And learned behavior naman involves adaptations, cognitive that enhance the human being ability to cope with changes. So, dito naman, ito yung mga behaviors na natututunan mo. So, pwede itong through, dahil nakita mo, natutunan mo, kaya yung mga narinig mo. Lalong, di ba nga sa may mga bata, kapag yan, tinuruan mo na magmura, sabihin mo, gago. Ganyan, magmumura talaga yan. Kasi tinuturuan mo And, pwede din kunyari saak, ganyan. Yung bata, pinapakitaan mo siya na kapag naglilinis yung nanay niya, yung mama niya, tinutulungan mo. Later on, dahil nga continuous niya or paulit-ulit niyang nakikita yon, kapag wala ka, pwedeng ma-adapt niya yung behavior mo na yon. And magugulat ka, tinutulungan niya na din yung kanyang mother. So, yan yung tinatawag nating inherent behavior and saka learned behavior. Next naman is psychodynamics of human motivation. Psychodynamic, which is literally means motivation to action. Define human behavior in terms of inner personality in the inner self. So, lahat naman tayo, di ba, may motivation. Kayo nga, kaya kayo nakikinig ngayon, kaya pinapanood nyo yung video na to kahit na hindi naka-live, ay meron kasi kayong motivation. Gusto nyong makagraduate, gusto nyong makapasa, and gusto nyong makapagtrabaho para sa inyong mga pamilya. So, yan yung tinatawag na motivation. Kaya ka gumagawa ng isang certain action is dahil motivated ka. Yan. So, yung psychodynamics ay merong tatlong part, which is id, ego, and superego. Si id, the raw or
unorganized, inherent part of the personality whose sole purpose is to reduce tension created by primitive drives related to hunger, sex, aggressions, and irrational impulse. So, si id, ito yung tinatawag nating pleasure principle. Kapag si id ang gumagana sa'yo, ang sinusunod mo lang ay yung gusto mo lang. Sa superego naman is the final personality, structure to develop, represent the right and wrong of the society as handed down by person's parent, teachers, and other important figures. So, si superego naman, ito naman yung tinatawag nating conscience, anong tawag dito? Conscience principle to eh. So, hindi pala conscience, morality principle pala siya. So, morality, ibig sabihin, alam mo kung ano yung pagkakaiba sa tama at mali. And si ego naman, siya naman yung namamagitan kay id and superego. Siya yung tinatawag na reality principle. So, imagine nyo na lang na ganito si id and si superego. So, kunyari, nag-e-exam kayo. Si id, sinasabi niya, hoy, tumingin ka dun sa may katabi mo. Mangopya ka dun sa may katabi mo. Yun, ang nagsasabi sa'yo ay si id. While yung nagsasabi naman sa'yo na, hoy, wag kang mangopya, masama yun. Ito naman siya, si superego naman siya. And yung magiging decision mo, si ego na ang responsible dun. So, kapag ang naging decision mo is, dahil baka makita ka ng teacher mo, hindi mo ginawa. So, si ego na siya. Ayan. So, next natin is the viewpoints in human behavior. So, sa viewpoints, meron tayong tinatawag na neurological. Emphasize actions in relation to events taking place inside the brain and nervous system. So, ito nangyayari sa loob ng ating utak. And cognitive naman concerned with the way the brain process and transform information into various ways. Sa psychoanalytical naman, emphasize unconscious motives stemming from repressed sexual and aggressive impulse in childhood. So, dito nga sa psychoanalytical, kung ano daw yung mga natutunan mo nung bata ka, pwedeng madala mo siya hanggang sa iyong pagtanda. Behavioral naman is focus on external activities that can be observed and measured. So, ito na yung mga nakikita outside, kung ano yung kinikilos mo. Humanistic naman focuses on the subject's experience, freedom of choice, and motivation. So, yan yung viewpoints in human behavior. Next is factors of human behavior. So, meron tayong tinatawag na heredity or yung namamana. It is determined by genes. Genes are segments of cell structured called chromosomes by which parents pass on traits to their offspring. So, kaya ka merong ugali ng ganyan kasi namana mo from your parents. And environment naman consists of conditions and factors that surround and influence an individual. So, kaya pwede din kasing ang nakakaapekto sa behavior mo is environmental. Kung ano yung nakikita mo sa iyong environment, ano yung madalas na nawi-witness mo. For example, nakatira ka sa squatter area, tapos yung mga nakikita mo doon is puro nakatambay. Mga tambay, ganyan, walang pangarap sa buhay. Pero dahil meron naman tayong free will, pwede mo naman baguhin yung sa environment mo. That doesn't mean na ganun yung kapitbahay mo, magiging ganun ka na sa paglaki mo. Pero dahil nakikita mo kunyari na wala naman silang pangarap sa buhay, mahirap yung buhay nila, ang pwede maging motivation sa'yo yun para mag-aral ka ng mabuti, humanap ka ng magandang trabaho para hindi ka maging katulad nila. Next is learning is a process by which behavior change as a result of experience or practice. Kaya nga sinasabi, di ba, experience is the best teacher. Kasi, sa may mga learnings or sa mga experience natin, natututo tayo dyan. Ayan. Next naman is the kinds of behavior. So, meron tayong tinatawag na overt or covert behavior. Kapag sinabi nating overt behavior, ito yung mga behaviors na nakikita outside or na-observe ng ibang tao. While covert behavior, ito naman yung mga behaviors na hindi nakikita or hidden. Not visible to the naked eye. So, ibig sabihin, ito yung paano
mag-process yung brain natin, yung pag-iisip, hindi naman yan nakikita ng ibang tao. So, yun yung example ng covert behavior. Conscious or unconscious behavior. Behavior is conscious when the act is within the level of awareness. So, kapag conscious ka, ibig sabihin, alam mo yung ginagawa mo. While unconscious behavior, example naman ito is yung example naman yan ay yung somnambulism or yung pag-sleepwalking. So, during that time na nag-sleepwalk ka, hindi mo alam kung ano yung nangyayari. So, di ba meron yung isang instance na habang natutulog siya, meron siyang napatay. And hindi siya nakulong because nung during the time na ginagawa niya, yun, yung pagpatay, wala naman siya sa kanyang lucid interval. So, yan. Unconscious behavior yon. Next is simple or complex behavior. Kapag sinabi nating simple behavior, kung ngayon nakikinig ka lang, wala kang ginagawang iba, that's what you call simple behavior. Isa lang yung ginagawa mo. While complex behavior, ito naman yung nagmumultitask ka. For example, ngayon, nakikinig ka. Habang nakikinig ka, nagsusulat ka. Habang nagsusulat ka, nagte-take down notes ka. So, yan yung tinatawag na complex behavior. Ibig sabihin, nagmumultitask ka. So, yan yung pagkakaiba nilang dalawa. Next naman is rational or irrational behavior. There is rational behavior when a person acted with sanity or reason. And there is irrational behavior when the person acts with no apparent reason or exploitation. So, kapag rational kang mag-isip, wini-weigh mo muna kung ano yung tama at mali. Ibig sabihin, you are sane, nasa tamang pag-iisip ka. While irrational, wala ka namang, kumbaga, hindi ka, bigla ka na lang nagde-decide without weighing kung ano yung tama or mali. Ayan. So, next naman is voluntary or involuntary behavior. Voluntary behavior is an act done with full volition or with such as when we discriminate, decide, or choose. While involuntary behavior refers to the body process that function whether we are awake or asleep. So, voluntary behavior, ito yung mga alam natin kung ano yun, or aware tayo sa mga ginagawa natin. Involuntary nga, hindi tayo aware kung ano yung ginagawa natin, lalo na sa pagtulog, hindi tayo aware na naghihilik tayo. Hindi tayo aware sa kung ano yung nangyayari sa paligid natin. Kasi nga, we are, kumbaga, kasama dito yung, yung paghinga, yan, sa may pagtibok ng puso. Na example ko na pala siya kanina. Okay? So, next naman is personality dimension that affects human behavior. So, extraversion, diversion that dictates conditionally and is therefore the principal factors in antisocial behavior. It represents a central nervous system tendency that determines the need to stimulation, excitement. So, dito sa may extraversion, ang example nito is yung mga manias or yung mga feeling or yung mga tao na hindi kayang pigilan yung kanilang mga sarili. While neuroticism naman reflects to the innate biological predispositions to react physiologically to stressful or upsetting events. Basically, it represents emotionality. So, sa may neurosis, ang example naman yan is yung mga tao na nagkakaroon ng depression, ng stress, at saka ng mga anxiety. So, ang neuroticism, ito ay pwedeng magamot pa. While kapag nagkaroon ka naman ng psychoticism, it is characterized by cold cruelty, social insensitivity, disregard for danger, troublesome behavior, dislike of others, and attraction towards the unusual. So, kapag meron ka ng psychoticism, ibig sabihin nito, baliw ka na. So, ito ay hindi na nagagamot. Ayan. So, let's continue.